Hinamak na manugang. Kabanata 48. Anong ibig mong sabihin? Si Chin Aodong ay nalilito. Hindi pa niya narinig ang tulang ito noon. Ibig man ni Alex Dixon, 2 salita lang ang naiintindihan niya. Karaniwan, hindi banggitin ang pagbabasa. Si Chin Aodong ay hindi lang interesado sa pakikinig sa mga libro. Ang kanyang mga interes ay tungkol sa pagkain, pag-inom, at pakikipagtalik sa mga bata na magaganda at modelo. Puno ng saya ang kanyang isip. Si Alex Dixon ay parang sumusuko na sa kanya. Umiling siya at sinabing, dapat mong malaman ang tungkol sa 9 orifices jade, di ba? Anong 9 orifices jade? Lalong naguluhan si Chin Aodong. Napatulala siyang tumingin kay Alex Dixon. Talagang pinag-aralan niya ang mga artifact ng jade noon, ngunit makikinig siya sa anumang sasabihin ng jade merchant. Bibili siya ng kahit anong tingin niya ay mahalaga. Idiot. Umisi si Alex Dixon. Tumingin siya sa paligid at hinayla ang isang medyo may edad na lalaki na mukhang security guard palabas ng crowd. Brother, pwede mo bang ipaliwanag kay Young Master Chin kung ano ang 9 orifices jade? Ang security guard ay mula sa isang maliit na jade shop sa malapit. Nandito siya para manood ng palabas. Tumingin siya kay Alex Dixon na may pag-aalinlangan at sinabi sa mahinang boses, 9 orifices jade, hindi ba ito ginagamit ng mga patay na tao para punan ang kanilang mga facial features? Kasama ang kanilang mga butas ng ilong at mata, mayroong 9 sa kabuuan. Mga patay na tao. Ibinuko ni Chin Aodong ang kanyang bibig. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ang jade na nakasabit sa kanyang leeg. Agad na nagsitayuan ang mga balahibo niya sa likod. Ang jade na ito ay mula sa isang patay na tao. Mapanuksong sinabi ni Alex Dixon kahit ang mga security guard ay alam ito. Parang hindi mo talaga maintindihan. Ang nasa kamay mo ay ginagamit sa isang patay na lalaki para takpan ang kanyang puwet. Hindi mo ba naramdaman na mabaho ito kapag isinuot mo ito sa iyong leeg? Hindi na makapagsalita si Chin Aodong. Tinitigan niya ang jade gourd sa kanyang kamay. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkasuklam. Ang jade gourd na ito ay talagang pinalamanan sa lugar na iyon. At talagang tinatreto niya ito bilang isang mascot. Isinuot niya ito sa kanyang leeg sa loob ng 3 taon at pinaglaruan pa niya ito sa kanyang bibig. Hindi ba't parang tuwirang kinain niya ang tae ng mga sinaunang tao? Hindi na ito napigilan ni Chin Aodong. Yumuko siya at nagsimulang magrecheng. Ang mga taong kanina pa nag-aaway at nanunood ay nakatingin na sa kanya ng may mapanuksong mga mata. May mga tao pa nga na natutuwa sa kasawian ni Chin Aodong. Kinukot siya nila si Chin Aodong dahil sa pagiging bulag at paggastos ng malaking halaga ng pera para makabili ng isang malas na bagay. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, higit pa rito, ang jade na ito ay nababad sa aura ng bangkay sa loob ng mahabang panahon, at nakakuha ito ng sapat na masasamang enerhiya. Ito ay hindi isang piraso ng jade na maaaring gawing kapalaran ang kasawian, ngunit isang napakabangis na bagay. Kung magsuot ka pa nito, mamamatay ka sa loob ng 1 taon. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mga tao sa paligid ni Chin Aodong ay agad na umatras, natatakot na baka mahawa sila ng kanyang masamang chi. Si Zhang Sanmao, na nakatayo sa tabi ni Chin Aodong, ay tumakbo din sa gilid. Bagamat hindi siya isang propesyonal at karaniwang gumagawa ng negosyo para manlinlang ng mga tao, nakipag-usap na siya sa mga lokal na propesyonal noon. Alam niyang hindi walang basehan ang mga salita ni Alex Dixon. Nagulat din si Chin Aodong. Inangat niya ang ulo niya at tulalang tumingin kay Alex Dixon. Malamig ang mukha ni Alex Dixon. Ngumuso siya. Pinalas ka na ba ngayong taon? Kahit buhay ka pa ngayon, siguradong magkakaroon ka ng madugong sakuna. Naaksidente ka na ba sa sasakyan? Napatulala siyang tumingin kay Alex Dixon. Si Chin Aodong ay ganap na natigilan. Talagang wala siyang swerte ngayong taon. Naaksidente siya sa sasakyan sa unang araw ng taon. Kung hindi siya ang nagmamaneho ng Hummer noong araw na iyon, matagal na siyang nawala ng buhay. Gayunpaman, dead on the spot ang driver. Siya ay nagkaroon ng 2 bali ng tadyang at nanatili sa ospital ng kalahating buwan bago umuwi. Si Chin Aodong ay nababalot ng malamig na pawis.
Hinubad niya ang piraso ng jade sa kanyang leeg at itinapon ito sa malayo gamit ang kanyang kamay. Mabilis na umatras ang mga tao, natatakot na sila ay magkagulo. Nang makita si Chin Aodong's guilty look, napangiti si Alex Dixon sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa babala niya ngayon, kung patuloy na mamumuno si Chin Aodong, hindi matatapos ang taong ito, at tiyak na mamamatay siya. Sino ka ba? Kinagat ni Chin Aodong ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Alex Dixon. Masyadong maraming alam ang lalaking ito. Hindi kaya siya ay ipinadala ng kanyang mga kaaway. Ako ay isang taong hindi mo kayang saktan. Malamig na sabi ni Alex Dixon. Tumalikod na siya at aalis na sana. Nakita ni Chin Aodong na malapit na siyang umalis at naisip na gusto ni Alex Dixon na tumakas. Agad siyang sumigaw, hulihin niyo siya. Sino ka at may lakas na loob kang bigyan ako ng problema? Siguro may isang tao sa likod nito. Hindi ko kayang saktan ka. Hehe, sa buong Jinling City, walang sino man na hindi ko kayang masaktan, ako si Young Master Chin. Kunin siya, baliin ang kanyang mga binti, at tanungin siya kung sino talaga siya. Sino siya at naglakas loob talaga na bigyan ng problema ang Chin family. Sigurado siyang si Alex Dixon ay pinadala ng karibal sa negosyo. Kung hindi, bakit niya malalaman ang lahat tungkol sa kanyang aksidente sa sasakyan? Agad namang kumilos ang kanilang bodyguard at sumugod para humarang sa harap ni Alex Dixon. Lumapit ang dalawa pang bodyguard kay Albert Lewis at inabot ang kanilang mga kamay para sunggaban siya. Nagulat si Albert Lewis. Hindi niya akalain na mahihirapan siya ngayon, lumabas lang naman siya para bumili ng antik. Nang malapit ng sunggaban ng mga bodyguard si Albert Lewis, nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon. Sinipa niya ng malakas ang isang lalaki na nakaharang sa kanyang harap at sumugod siya papunta kay Albert Lewis sa 2 o 3 hakbang. Binato niya ng suntok ang mukha ng bodyguard. Bang! Akmang susunggaban ng bodyguard si Albert Lewis nang bigla itong sinuntok sa mukha. Agad siyang na-nosebleed at umatras habang nakatikip ang mukha. Nang makita ng ibang bodyguard ang pag-atake ni Alex Dixon, mabilis itong naglabas ng electric baton at marahas na inatake si Alex Dixon. Sa sobrang takot ni Albert Lewis ay sumigaw siya ng, "Alex, umiwas ka." Bago siya matapos magsalita ay mabilis na kumilos si Alex Dixon at umiwas sa lumilipad na bututa. Hinawakan niya ang kaliwang palso ng bodyguard gamit ang backhand grip at gumawa ng kaunting puwersa. Bang! Bago pa makareact ang bodyguard na may hawak na baton, nabalian siya ng balikat habang nakahawak sa kanyang balikat. Napangiwi siya sa sakit at hindi makatayo ng matagal. Natigilan si Albert Lewis. Halos hindi na niya makilala ang binata sa kanyang harapan na ang kanyang manugang. Paano kaya siya ganyan kagaling makipaglaban? Yumuko si Alex Dixon at kinuha ang electric baton sa lupa. Tinitimbang niya ito sa kanyang kamay at sinabing, "Sino pa? Iyong iba, sama-samang umatake." Tahimik na nanood ang mga tao. Nakatuon ang kanilang mga mata kay Alex Dixon. Natigilan din si Zhang Sanmao. Tinitigan niya si Alex Dixon at bumulong, "Kuya, ang galing mo." Natuwa siya na hindi niya ginawang galit si Alex Dixon ngayon lang. Kung hindi, kung mahawakan siya sa kanyang balikat, ang lahat ng mga buto sa kanyang katawan ay magkakahiwalay. Sagot ni Albert Lewis. Tumayo siya sa likod ni Alex Dixon at gulat na nagtanong, "Alex, saan mo natutunan ang kasanayang ito?" Tungkol dito. Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Dad, noong nasa trabaho si Jane, naiinip ako sa bahay at nanunood ng TV. May boxing match tuwing umaga sa TV. Natutunan ko ito sa TV." Oh. Hindi nakaimik si Albert Lewis. Tumango siya na parang hindi niya naiintindihan. Namangha pa rin siya sa puso niya. Bulalas ng karamihan. Kamangha-manghang kasanayan, mas mahusay pa siya sa mga martial master sa Jinling City Martial Arts School. Siya ba talaga ay nanood lang ng TV at nag-self-taught? Ang kanyang talento sa pag-aaral sa sarili ay kahanga-hanga. Natutunan ko ito sa TV. Dilat pa nga ang mga mata ni Zhang Sanmao. Natutunan niya ang mga kamanghamanghang kasanayan mula sa panunood ng TV. Mabilis siyang yumuko at ngumiti kay Alex Dixon. "Kuya, pwede ko bang itanong kung anong channel ang pinapanood mo? Gusto ko rin itong matutunan."
Tumingin si Alex Dixon kay Zhang Sanmao at sinabing, Shosetsu TV Sports Channel, Jianghu Style. Sa totoo lang, hindi siya natuto sa panunood ng telebisyon. Alam niya ang lahat tungkol sa martial arts. Lahat sila ay sinanay sa 9 profound heaven scripture. At sa mga walang kamatayang spell, ang antas ng martial arts na ito ay kilala lamang bilang body refinement. Sa itaas ng pagpipino ng katawan, mayroon pang foundation establishment, golden course, at iba pa. Mayroong kahit mga banal na kakayahan at mahiwagang pamamaraan. Abangan ang susunod na kabanata.